Marami na po akong napakinggang call center stories dito sa channel. Kaya nag-decide po akong ibahagi itong experience ko. Bruce po ang pangalan ko. Nagtrabaho ako noon as email support. Magaan lang yung trabaho kaya nagtagal ako. Sa trabaho namin ay dapat may mag-shift tuwing linggo dahil natatambakan kami ng email tuwing Lunes kapag walang tumatao. Dalawa ang kailangan mag-shift every Sunday. Ako yung isa na 11 PM at si Monty naman yung kasama ko na alas 12 naman ang shift. Sanay naman ako na pumapasok ng linggo. Pero nung first time kong ma-assign sa Sunday shift sa company na yon, ay kinabahan ako. Sabi kasi ng TL namin ay kami lang dalawa ni Monty ang tao sa buong floor. May mga parte daw ng floor na pinapatay ang ilaw kapag walang gumagamit sa ibang rooms. Pero wag daw akong matakot. Maliwanag naman daw kasi yung bay kung saan kami inassign ni TL. Kailangan lang daw naming buksan dahil pinapatay ng housekeeping. Tsaka hindi naman daw magkalayo ang cubicle namin ni Monty. Unang Sunday shift ko nun. Ako ang pinakaunang tao sa floor dahil 1 oras ang pagitan ng schedule namin ni Monty. Total ay wala naman akong ibang kasama kaya sinubukan ko munang umidlip. Hindi pa ako nakakapikit ng matagal ay nakarinig na ako ng pamilyar na ingay. Takatak ng keyboard. Napangiti ako at naisip na may kasama na ako. Nagpasalamat pa ako dahil ang agang pumasok ni Monty sa trabaho. Nung imulat ko ang mga mata ko ay tinawag ko si Monty. Pero walang sumagot. Nagpatuloy lang ang tunog ng mga takatak sa keyboard. Napangiti pa ako. Sabi ko pa sa sarili ko ay ang gago ni Monty kasi nananakot. Kaya naman hinanap ko yung pinanggagalingan ng tunog ng keyboard. Habang naglalakad papunta sa isang cubicle kung saan ko naririnig yung mga takatak, ay bigla akong nakaramdam ng kilabot. Naisip ko na kung talagang nasa floor na si Monty, bakit hindi tumunog yung pinto na kailangan ng access card para mabuksan? Kahit takot ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagpunta sa pinagmumulan ng mga takatak. Nung matuntun ko ang cubicle, ay halos sumabog yung ulo ko sa takot. Nakaupo kasi ang isang maputlang lalaking kamukhang kamukha ko sa cubicle. Nakasuot ng pantalon at damit na kagaya ng sa akin. Abala sa pagtipa sa keyboard yung lalaki habang nakatitig ang namumuting mata sa harap ng monitor na nakapatay naman. Papatakbo na ako palabas ng kwarto nang lingunin ako ng kamukha ko. Ngumiti pa yun sa akin, Sir Neb. Nung makababa ako ng floor ay para akong naligo sa pawis. Tinanong ako ng guard kung bakit, pero hindi ako nagkwento dahil alam kong hindi naman kapani-paniwala yung nakita ko. Pero mas nangilabot ako sa sinagot ng guard, Sir Neb. Pabayaan nyo lang yun, sir. Masasanay ka rin. Sa una lang nakakatakot yan.